Okay, so mukhang wala tayong speaker, wala tayong speaker. Hopefully, habang si Kevin, kung hindi dumating si Kevin, papahabaan ko lang to from 20 minutes to 40 minutes. Okay lang, kasi this is 71 slides. Kaya natin bulahin yan na abutin ng 40 minutes. Then, okay, so, yun, start tayo. So, ako nga pala si Bri, ako yung last year again, ako yung nagsalita kanina, then last year ako yung nagsalita. So, last year, medyo parang nag-magic trick ako. Ngayon, we're going to get away from the goal. We're going to go a bit higher. Punta tayo sa mga web technologies. Kasi dati, I focused on a single web technology. Even yung mga other speakers, they focused on, last year, they focused on certain web technologies. For example, yung .NET, PHP, then Ruby Rails. Ngayon naman, we're going to go a little bit higher. We're not going to be focusing on a single language, but instead, this talk is about may mention ko sa inyo, pakita ko sa inyo, kung ano yung mga latest trends. Kasi alam naman natin, kung ano nasa textbook natin, they're not really that up to date kasi medyo matagal yung cycle bago kung ano yung nasa curriculum natin. But again, we're in IT. Mabilis ang pace na introduce yung mga technologies. So, it would be good na alam nyo kung ano yung mga technologies na even kahit medyo overview lang. Kasi 40 minutes, hindi ko naman madidiscuss yan lahat eh. Baka isang araw, kaya madiscuss na lahat. But again, medyo limit tayo sa oras. We're just going to go at it as an overview. So, sa mga, I'm Brian Biba, I'm a freelance software engineer, and I've been a web developer for 7 years. So, web technologies, that's my bread and butter. Kung lahat ng suot ko ngayon, nabili ko dahil sa web development. Anyway, para ma-cover yung mga, para sa mga pilosopo dyan na mahilig sa tech, baka pag nakita nyo yung list ng mga bago, sasabihin niya, hindi yan bago. Actually, hindi nga sila bago. They've been around for years, but they've not really achieved yung talagang mainstream level kagaya ng Java, ng PHP, ng .NET, mga ganun. Yung mga nakikita niyo sa mga normal college curriculum. They're not new for us professionals, but for students, they are new. So, kung may isa dyan nag-iisip, hindi naman yan bago. Okay, yan yung sagot ko sa tanong na. Anyway, without further ado, diretso na tayo sa mga technologies. So, ano yung first technology natin? Siyempre, cloud computing. Kung magbukas ka ng mga magazine ngayon, o maghanap ka ng mga news report, o may mga itakap, di mo may iwasan, di nagsasalita about cloud computing. So, that's the big thing right now. It's the web. Technology yan. Sabi ko lang about cloud computing, it's more of a buzzword na ngayon eh. Mahirap siyang gamitin in a technical manner kasi, it's a buzzword. Parang hindi siya talaga madaling mapinda. Parang it's just used for convenience. For example, isang similar example, say, tablet. Ano ba ang tablet? Well, kung inisip siya, tablet yan, tablet. Pero when you're dealing with tablets in an IT, sa IT, may isip nyo itong mga portable devices na may touchscreen. Portable devices na hindi laptop. Bakit nga hindi siya laptop? Kasi may touchscreen siya. Yung mga laptop, may mga touchscreen naman na laptop. Okay, so wala siyang keyboard. Okay, may mga laptop. Okay, parang medyo okay. Ano yung pinagkaiba niya ng smartphone? Parang smartphone, ganun. So, ganun yung ganun yung dating ng cloud computing. Ginagamit yung term na cloud computing, parang tablet. It's just a way para yung media, meron silang magamit na term to encompass a certain concept. So, in this case, yung tablet, ginagamit yung term na tablet instead ng portable device with touchscreen and blah, 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 blah. So, yun. Pampadali ng buhay nila. Ang problem kasi sa ganung approach is, unlike sa tablet na isang ibig sabihin lang, medyo isang ibig sabihin lang, problema yun sa cloud computing, it's not really a single technology like sa tablet. It can mean many things. Marami ang cloud computing.
So again, ilang minuto lang yung available dito sa akin. Baka pagdating na nagugutom na kayo, wala na papasok sa utak nyo. So we're going to keep it simple. So cloud computing, pag narinig yung cloud computing, immediately think internet. Yung cloud part sa cloud computing, that's simply the internet. So, okay, cloud computing, internet, so ano connection niya? Okay, sige. Balik tayo dito. Cloud computing can mean many things. So, it encompasses many technologies. So, dalawa lang yung sasabihin ko rito, i-explain ko rito para makita nyo lang kung ano yung connection ng cloud sa internet, cloud computing, and all the kung ano man bakit sumisikat siya ngayon. So, on one end of the spectrum is what you call software as a service, SaaS. So, ano ba itong software as a service na to? So, your college students, pinapagawa kayo sa mga classes ng mga report, di ba? So, yung mga report na yun, ano yung ginagamit yung software para doon? So, Microsoft Word na pirata. Ganon. Or kung pinapagawa kayo ng spreadsheet, so, Microsoft Office, Microsoft Excel, Office pa rin siya. Diba? Or may presentation kayo, gamit kayo ng PowerPoint. Or kung SOSI kayo, gamit kayo ng iWork, which is Keynote. Well, mahal siya, so hindi siya madaling mapirata. So, kailangan ng Mac. But on the other hand, meron na actually software, hindi naman software, may service na pinaprovide ng Google, which is called Google Docs. So in Google Docs, you can create your documents, your spreadsheets, your presentations, even drawings and forms on the internet. So this is part of cloud computing. So yun nga, pwede kang gumawa ng spreadsheet mo na nasa loob ng browser mo. So on the internet, yung mga ginagawa mo, yung mga, yun nga, ito, spreadsheet. Gumawa ka ng spreadsheet, untitled spreadsheet. Sa internet, sa browser mo siya ginagawa, so wala nang kailangan i-install. So that's one advantage sa software as a service. Binibigyan ka ng Google ng service na di mo kailangan i-install, kailangan mo lang ng browser na nagsusupport na, well, lahat naman ng browser nagsusupport ng JavaScript and so on. And yung mga files mo, hindi naka-store locally. Naka-store siya sa cloud, which is, again, a fancy way of saying na si Google ang may hawak ng mga documents mo at naka-store siya at accessible siya via the internet. So, yun yung software as a service. Ganun na yung tayong cloud computing. It's a shift between yung normal or traditional, it's starting to be not normal. Yung traditional na computing mo, which is in your own, on your own desktop, kumari, yun yan. Ito, sa desktop mo to, sa laptop mo to ginagawa. It's a shift from that to the browser, to the internet, to the cloud. So yun yung software as a service. So yun, technically that's still cloud computing, but that's not, yung cloud computing hindi lang siya software as a service. So binibigay kayo ng company service na software through the internet, through the cloud. On the other end of the spectrum is what we call as infrastructure as a service. So ano ba itong infrastructure as a service na to? Okay, kanina yung scenario na binigay ko, your college students. Kailangan gumawa ng report, kailangan gumawa ng spreadsheet, and so on. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng isang another scenario. What if kung graduate na kayo and you join a company, a web development company? Then may ginawa kayo na may magaling yung developers nyo, magaling yung team nyo, may nakita kayo napakaganda na application na tatalbog sa lahat ng mga applications na available sa internet. Tinawag mo siyang PageTuber o whatever na walang kahit ang pangalan. So siyempre, bago nyo siya i-unleash sa internet, kailangan nyo ng server. Siyempre, paano magtatapala ang mga laptop gagamitin nyo para ma-server yung application nyo? Siyempre, kailangan nyo ng server. So, kung naghanap kayo sa Google, hanap kayo ng napakamurang server. Hindi pa kayo sigurado kung nasisitan pa itong PageTuber na ito. So, naghanap kayo sa internet, Google search kayo. Ito, parang medyo mura to. This is a tower server. 4 siya. Meron siyang ilang gig na RAM, 2 gig na RAM.
expandable, mga 500 gig na SATA. Kita nyo yung presyo niya is 42,000, 40 mil, Windows mil. So, cost na yun. Pero actually, hindi lang yun yung cost kung bibili ka ng server. Kung bibili ka ng server, you're going to have to spend some time ordering it. So, nagawa nyo na si Face VTuber. Kailangan nyo na i-deploy. Siyempre, order ka rito sa company na yun, order ka ng server. O, sige, tawagan nyo siya, okay, kakar ng signing ng contract, and so on. So, delivery nyo na, abutin kayo ng linggo. Or kung sa Pilipinas, baka abutin kayo ng buwan. Then, yung installation time. Pag dineliver nyo sa kumpanya nyo, kailangan nyo pa ng sysadmin na mag-i-install ng mga OS, mag-i-install ng software. Pag physical installation na, kailangan natin ilagay yung server niyan sa taas ng shelf or whatever. Kailangan lalagyan mo ng network cable and electric cable. Dapat tatapatan mo ng aircon para hindi mag-overheat. And so on. So, gastos yun. Purchasing time and installation. Then, in addition, yung server mo, kailangan pang bayaran yung kuryente ng server mo. Kasi 24 hours, 24/7 yan nakabukas. Also, yung internet connection. Yung internet connection, kailangan mong bayaran. Then, yung mga internet connection natin dito sa Pilipinas is, well, hindi siya ganun maganda. Actually. So, magkakaroon ka ng problema dyan. So, nakita niyo yung presyo. Okay, mura siya. 42,000. Pero, nakita niyo, there's a lot of additional cost involved in procuring a server. Ang option mo ngayon is, what if you use cloud computing? Infrastructure as a service. If you're not familiar with infrastructure as a service or ito yung general cloud computing, you might not know about Amazon Web Services. Amazon Web Services, ito yung product ng Amazon kasi well, mahaba kwento dyan. But the point is, they're offering servers through the cloud. Yan. Nasa internet, gusto mo ng server, punta ka dun sa site nila, AWS at Amazon.com. Pwede ka mag-sign up. Essentially, you could get a server. Sige, ito yung punta ako sa calculator nila, kumuha ako ng instance sa EC2, Elastic Compute, and kumuha ako ng server which is one instance ng large server nila. Pag tinignan nyo yung help nun, yung specs ng server na yan is similar, somewhat more powerful dun sa server na pinakita ko kanina. Then, nilagay ko 100% utilization per month, which is unlikely actually. Then, naglagay ako ng bandwidth, which is 100 gigabits per month. So, yun, order ka lang. And pag in-order mo yan, in 5 minutes, meron ka ng server. Yun. Magkano siya? Well, $294.72 per month. Okay, medyo mahal siya kasi $294, that's around chismit na yan, 10,000 or a bit, 12,000 mga ganun. Medyo mahal siya per month. Compare mo rito sa server natin, one time na nakuha nyo na yung server nyo, sa inyo na yun. Pero again, it might be more expensive dito. Pero when you look at it, wala ka ng purchasing time. Instead na hinihintay kang i-deliver yung physical machine dun sa'yo, pag mag-reserve ka, mag-speed up ka ng instance sa Amazon, in 5 minutes, 5-10 minutes, you already have your server. Malaking improvement yan. Then you don't have anything physical. So wala ka nang i-install, hindi ka na problema sa kuryente, hindi ka na problema sa cooling, and so on. Well, there's still a need for sysads, hindi naman matatanggal yung sysads, pero yung sysad na yun, siya lang bahala, i-check niya kung tama yung naka-install yung server na yun. Also, yung network, pwede kang pumili kung saan naka-install yung instance mo. Pinili ko rito Singapore, but you could also install it in, as for an instance in Tokyo, you could ask for an instance in Oregon or US, and other servers even in Europe. I think meron na sa Europe, but I'm not sure. Alam ko US and Asia meron na. So, yung internet connection, it's
a lot more likely na yung face VTuber nyo ay magiging up most of the time compared kung pina-install nyo siya in a data center here in the Philippines. Okay? So, kaya okay. So, mas maliit yung upfront cost niya. Pero again, mahirap eh. $294 yan. Bawi-bawi ka na in around half a year kung sa'yo yung ginawa mong data center. So, ang mas bigger dyan, para incentive, bakit gagamit ng cloud computing is yung the next step. Gaya yung kita nyo, bakit kung sumikat siya, what if it takes off? Kunwari, nagkaroon kayo ng 1 million sign-ups, parang sumikat siya, parang na-feature siya sa isang news site or sa TechCrunch or whatever. Sumikat siya, nakakuha kayo ng 1 million na sign-ups. Siyempre, hindi na yung kakayanin ng mahinang server nyo na 42,000 lang na most likely it's not going to work. So, if it takes off, kailangan nyo bumili na ngayon ng bagong server. In the traditional sense, bibili kayo ng server. Again, order kayo dun sa server company, hintay kayo na yung ilang linggo. Yung wait na yun, bago dumating yung server, yun yung masakit eh. Kasi, yun yan, sumikat yung site nyo. Karoon na yung 1 million users. Pagdating nyo sa 1 million users, karamihan dun sa mga million users na yan, nagkakaroon na ng error site nila, hindi na sila makalagon, hindi na sila makasign out, and so on. Kaya nata-turn away na yung mga customer mo. So, mga ilang linggo pa bago dumating yung server na kayang mag-handle ng load na yun, nawalan na kayo ng customers. Unlike, say, gumamit kayo ng cloud computing, gumamit kayo ng AWS or whatever similar services, kung dumating yung spike ng load, pwede kayong kumuha kaagad ng instance. Sige, kuha tayo ng 10 instance na large instance. I-spin up lang natin yan for a day para hindi siya magastos. Then, until kumuha yung mga hits. So, yun, nakakuha kaagad kayo ng yung customers na nakaka-sign up, hindi kayo nawawala ng customers, and yun, hindi kayo namumblema. Unlike dun sa before, nawawala na kayo ng customers kasi wala kayong server. On the opposite side, hindi lang yung sumikat kayo magkakaroon ng problema. Paano kung nagaya kayo sa Friendster? Yung Friendster, and sabi-sabi lang, I'm not sure, meron mga kaibigan sa Friendster pero hindi nila pinagsasabi sa akin kung ano talaga nangyari sa kanila. So, they have a site na sumikat, you have a lot of servers. Sabihin natin, 100 na server, natin 100,000 isang server na yun. What if nalakos kayo? So, what if it doesn't take off? So, yung mga server nyo, nakatunganga lang doon sa site nyo. Data center nyo, kumakain ng kuryente, kumakain ng aircon, pero hindi naman nagagamit. If you're using cloud computing, ito, yung mga instances na ito, you could turn it off at any time. So, kung naka-turn off sila, hindi ka na i-charge ng Amazon doon sa mga instance na yun. Kasi hindi mo nga ginagamit eh. So, yun yung pros natin. Another additional pro. Kanina, yung pro niya is, kung maraming users, madaling gumawa ng bagong server. And kung nawalan kayo ng users, madaling mag-turn off ng instance para hindi kayo magkaroon ng additional na gastusin. Okay? So, yun yung main thing about IaaS, Infrastructure as a Service. So, you could build yung data center nyo, instead na nasa kumpanya nyo or sa telco, yung mga servers nyo ngayon ay nasa cloud na, nasa internet, na manage na ngayon ng ibang company, say Amazon. Kagaya before, yung opposite end na spectrum na pinakita ko kanina, yung software as a service, kanina data center, ito, yung parang yung Microsoft Office nyo, yun na yung ino-offer ng Google on the cloud, which is on the internet. So, ganun lang naman yung cloud computing. I hope medyo na-clear na kayo sa cloud computing. It's not some magical thing. It's a tool. Meron siyang downsides, pero kayo lang bahala mag-research kung ano mga downsides. Okay? So, next.
medyo marami tayong oras na galing sa cloud computing kasi yun yung sikat eh. Yung malamang tatanong ng mga teacher na about sa anyway. Muna na yung cloud computing. Next step naman, HTML5. Yung unang technology, latest web technology is cloud computing. Ngayon, HTML5. So ano itong HTML5? So malamang ang tinuturo sa inyo, if you're doing any web development classes, most likely ang tinuturo sa inyo would be HTML4, HTML 4.01, or XHTML 1.0. HTML5 is the next, sabihin natin, version ng HTML. Ang ginawa nila sa HTML5, kung ano yung kulang sa HTML na madalas natin makita sa mga websites ngayon, yun na yung sinalpak nila sa HTML5. So ano yung mga kulang na yun? Na kailangan ng support sa browsers natin. So obviously, video, music, images, online storage, document editing, and other stuff. Yung mga ganyan, for instance, video and music, matagal na meron ng mga services sa mga website na nagpo-provide ng video and music kahit 10 years ago meron na yan. But, kailangan mo ng plugin, which is Flash. Or, kung minalas kayo, ActiveX plugin or Java Web Runtime para sa applets. Pagdating sa HTML5, that is already supposed to be supported by the browser. Hindi mo na kailangan ng plugin para sa kanila. So, bakit kailangan ng HTML5 is, yun yung basic, kasi yun yan, nag-evolve na yung web, kailangan na i-support mga iba't ibang bagay. And reality is, Flash, hindi siya nag-play well with mobile devices. Kaya nga hindi kinuha ng Apple ang Flash sa iOS devices is malakas kumain siya ng kuryente kasi hindi siya ganoon ka-optimized for the platform. So, if you're using HTML5, you're supposed to with HTML5 and yung browser-supported JavaScript, you could already replace yung mga ginagawa dati na kailangan pa ng additional plugin. So instead na kailangan kang problema about sa Adobe, kailangan siya mag-release ng bagong version ng Flash Player. Ngayon, lahat na yun is problema na dapat ng browser makers. So, it's a good replacement at that point. Pang-replace lang siya dun sa ating Flash at it's more standards compliant. So I could give a lot of samples, madali lang, mag-google ka lang ng HTML5, maraming demo, pero I think the best example that would hit home would be, siyempre, Angry Birds. If you use Google Chrome, and you go to chrome.angrybirds.com, you will find a free version of Angry Birds. Pag tinignan mo, mukha siyang Flash, kasi yun nga, pwede mo i-drag, para dun sa mga ibon, para mag-aim, para set ng power ng screenshot mo. But when you look at the source code, it's all in JavaScript. And yung animation, yung images, yung physics, it's all in HTML5, it's all in JavaScript. So, yun, it's mostly a tech demo, pero kasi beta pa lang siya. Pero it shows yung future na hindi mo na kailangan ng Flash, hindi mo na kailangan ng plugins. It's all built in within HTML5. Okay? So, medyo simple lang yung HTML5. I think yung much more interesting thing about yung latest web technologies is ito, yung pangatlo. Ngayon ang cloud computing HTML5, yun, medyo, medyo sikat pa yun. Ito, this is more pronounced sa mga hacker circles. Yung rediscovery of programming languages. Kasi around ng turn of the millennium talaga, parang nag-turn ng monopoly sa certain languages. Kung gusto mong gumawa ng web application, gagawin mo siya sa PHP. Kung gagawa ka ng enterprise application, gagawin mo siya sa Java or .NET. And kung gagawa ka ng embedded, gagawin mo siya sa C or C++. Dito, lately, sabihin na in past 5 years, nagkakaroon ng slow rediscovery of programming languages. Yung mga inisip lang programming languages na hindi na kailangan, pero nakita nila, because of the environment right now, ecosystem,
nare-rediscover itong mga programming languages na to. The best example would be yung pinakita natin kanina, which is JavaScript. JavaScript, for a long time, parang maraming mga developer iniisip bulok siyang language. Honestly, I've developed for JavaScript before na-discover ng mga tao kung ano yung mga good parts ng JavaScript, and it's not really a fun language to code in. But thankfully, nagkaroon ng maraming changes dun sa web na nagkaroon na parang which led to the rediscovery of JavaScript. First thing is yung pagdating ng Ajax. So kung magamit kayo ng Facebook, magamit kayo ng Twitter, mahalata nyo lang nagre-refresh yung page nyo, parang nadadagdagan ng values yung page nyo. Kahit hindi kayo nag-F5, hindi kayo nag-refresh. Yun yung Ajax, asynchronous JavaScript and XML, which allows your page to make requests to the server and update the page via JavaScript without having to refresh the entire page. At end result nun, mas seamless yung mga pages nyo. Parang web, parang desktop application yung itsura ng mga pages nyo. So Ajax is just the first step. Ang next step dyan is yung jQuery. jQuery is a library in JavaScript, provides it, it works in sabihin halos lahat ng browsers, even IE6 supports jQuery. And as far as I know, almost every famous site uses jQuery. So bakit ginagamit ang jQuery? If you haven't used jQuery, pro sa jQuery is, yung pinoproblema namin dati, pre-2004 na JavaScript development, pag sinalbak mo jQuery sa loob ng website mo, yung hirap ng coding na ginawa namin dati, sabihin natin, you need 10 lines of code to modify just this part of the page. Sa jQuery, that's just even half a line of code. So yan, parang ito, sample. If you look at the page, itong jQuery page, may sample dito, parang adding a class and animating it. Pag kinlik nito, magkakaroon ng animation na box. Bubukas yung box, parang sasabihin it works. So, yan. Thanks to jQuery, parang sumigat ulit ang JavaScript and nakita nila na yung features ng JavaScript. Personally, I think JavaScript is better than Java, even though the two languages don't really have anything in common aside from the syntax. Okay? So, ayan, jQuery, aside from jQuery, yung JavaScript sumikat to the point na meron na rin mga server-side JavaScript. Yung mga languages dati sa server-side, gaya PHP, Java, .NET, C#, and VB.NET. Sila dati yung bahala, sila dati yung nag-dominate dun sa lugar na yun. But right now, even JavaScript has a server-side module. So ito, Node.js is a web server written in JavaScript. You could build websites in JavaScript. Ang maganda rin sa Node.js, napakabilis niya. If you're using Apache to serve websites, serve web applications, Node.js, if you build a similar application in Node.js, in JavaScript, that would typically be at least 10 times faster in Node.js, or meron nga in cases 1,000 times faster on Node.js kaysa sa Apache. So, bakit mabilis ang Node.js? Ito parang side effect to ng evolution ng technologies. Kasi yung mga browsers natin, syempre may browser war, pagalingan ng mga browsers. Isa sa mga benchmarks ng browsers is JavaScript speed. So, pagaling yung interpreter ng JavaScript, hindi nila namalaya na gawa na siya sobrang bilis na interpreter na nung may isang matalinong gumawa ng web server written in JavaScript running on V8, which is what Google Chrome uses for JavaScript. Nagawa sila ng isang napakabilis na web server. So yun, that's one example of a language that was rediscovered recently, which is JavaScript. Kaya if you're planning to do web development, I suggest you learn at least jQuery kasi that's a big stepping stone to learning modern web development. So another thing, another language na sumikat recently is Lisp.
So, ang list, as far as I know sa Pilipinas, walang nagtuturo ng list sa undergraduate courses aside from dun sa programming languages na course. Parang dinidiscuss lang, ito yung list, ito yung ginawa ng 19, blah, 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 blah. Pero in reality, in the recent years, nagkaroon ng rediscovery sa list. So, bakit nagkaroon ng rediscovery sa list? Eh, ganito naman yung itsura ng list na medyo weird ang itsura niya na hindi ko maintindihan. Reason bakit na-rediscover ang list is mainly because it's the language that made functional languages. Yun yung nag-define ng functional languages. Because list is the quintessential functional language. Ang functional language, I think na-discuss ko to last year, it's a language that allows functions to be passed inside functions, not just data. Pero, hindi ko papaluguin yung ilong nyo about technical details. Ang point lang is, if you're using a language that supports functional features, yung code nyo is much smaller and much more powerful. Ang nga pinakita ko last year, yung Ruby on Rails, it supports functional programming. So, mas maliit yung code niya, mas powerful siya without compromising yung capability niya. Kasi may mga language, mas maliit yung code niya, mas maliit yung code, pero mas simple yung kaya niyang gawin. But in this case, itong mga languages, Ruby, Lua, Python, they take the functional programming paradigms and use it in the language para mas madali gumawa ng programs, mas madali i-maintain yung programs, and so on. Another thing na nakuha nila sa list is yung concurrent languages, aside from functional programming. Concurrent languages, gaya ng Scala, Erlang, Clojure, sila yung mga language na built na kayang mag-handle ng parallel programming. So normally, yung mga programs na ginagawa natin, single-threaded yan. Parang magbasa ka ng code from top to bottom. Isa lang yung flow niya. Unlike sa parallel programming, dapat alam nyo, you could chop up yung work nyo at i-separate nyo. So, kumari, marami kayong computer, kaya nyo ma-separate yung work, yung multiple computers, sa uli nyo lang, i-collect yung data, i-collect nyo. And in the end, mas mabilis yung processing. So, bakit sumikat to? For one thing, wala ka nang makakalap na single-core processor ngayon sa desktop market. Punta ka sa kahit na ng computer store, maghanap ka ng desktop computer. Kung may makita kang computer na single core pa rin yung CPU, napakabulok naman ang CPU niya. So, multi-core processors allow for multi-threaded applications, and concurrent languages take advantage of multi-threaded applications. Much more than yung general programming languages gaya ng Java, C#, and so on. And also, sa web development, balik tayo sa web, alam natin sa ngayong panahon, yung WebScape, kung gagawa ka ng website, kailangan niyan mag-handle ng millions of requests per second. With concurrent programming, itong mga languages na to, kumari itong Erlang, kaya Erlang kasi ginawa niya ng Sony Ericsson. Kaya niya mag-handle ng request for, yung mga na-handle na request for telephones. They're really built for handling multiple requests kasi nga, concurrent language siya. They're really designed for parallel work. Okay? So, yun lang yung ating sa languages. So, yun. Rediscovery of languages, which is, for example, JavaScript and Lisp. So, finally, yung last na latest trend sa web development, web technologies, is yung NoSQL movement. So, yung NoSQL movement, kasalanan niya na naman ang web. So, sa inyo, yung mga nag-take ng database courses, malamang alam niyo yung ACID. Kasi kung hindi, lalabas yan dun sa certification course ng kung ano man database yung lalabas na yan. May lalabas about databases. Databases are supposed to have database transactions are supposed to be atomic, concurrent, isolated, and durable. Ano yung ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, pag nag-withdraw kayo sa bangko, the moment na nag-withdraw kayo ng 500 pesos sa bangko, dapat at that moment nabawasan kayo ng 500 pesos dun sa record sa bangko.
Kailangan at that moment, kung nag-withdraw kayo, natapos yung transaction nyo, dapat nabawalan. Same thing, kung nag-transfer kayo ng money from one account to another account, doon sa isang single transaction na gagawin nyo, yung pagbawas dun sa isang account at pagdagdag dun sa isang account, dapat it would work. Yan, durable siya, hindi siya mag-fail. Kung nag-fail siya, dapat hindi kayo mawawala ng 500 pesos dun sa isang account. Babat i-refund sa 500 pesos sa isang account, and so on. That is what normal database, traditional databases do. Relational databases, they use ACID. However, in web technologies, you don't need that all the time. Bakit? Kung nag-post ka sa Twitter, kailangan at the millisecond mo ba pinost yung Twitter status mo, dapat lalabas na yan sa lahat ng mga feed ng lahat ng mga kaibigan mo sa kung saan sulok ng Pilipinas, sa sulok ng mundo. Hindi siya ganun ka-important. Actually, kahit 30 minutes bago lumabas yung Twitter status message mo, okay lang kasi maraming man hindi nagbabasa ng Twitter nila kasi nasa school sila nag-aaral. Or what if kung nagpunta sa Facebook, nag-upload kayo ng image, ine-expect mo ba the second after ka nag-upload ng image, may kita na dapat yan ang lahat ng mga friends mo? Siyempre hindi. So, ang problem naman sa ACID, yung force, kailangan mong kailangan correct, consistent yung database mo. That's computationally expensive. Mahirap siya mag-aso siya sa I/O, may mag-aso siya sa CPU. Kaya ngayon nakalataan nila, hindi mo kailangan na ganun eh. So, yung NoSQL movement, hindi siya NoSQL. It's actually not only SQL. So, there are cases where you still need yung ganung level ng security. Pero there are a lot of cases where you also don't need that level of security. Dito na papasok yung NoSQL. So, ito yung mga databases na hindi RDBMS. So, for example, CouchDB, Redis, MongoDB, Apache Cassandra, Tokyo Cabinet, and so on. Pag tinignan niyo siya, kung ginugol mo siya, tinignan mo, yung mga database systems niyan, typically wala silang table, meron silang transactions, pero hindi sila ganun ka strict, and so on. Ang habol nila, essentially, ang habol nila rito sa mga database nito is performance. Mabilis yung pag-recreate mo ng data at the cost of consistency. So, yun yan, may ACID. Ang sinasabi nila din sa NoSQL movement, they follow base. So, kung nakagraduate kayo ng high school, alam mo yung joke kung bakit ACID base. Okay, hindi kayo nakagraduate ng high school. So, yung base is basically available soft state eventual consistency. Ang point nito is actually itong ulit. Eventual consistency. Hindi mo kailangan na at that point of the transaction, kunwari, nag-post ka nga sa Twitter. Hindi mo kailangan na yung post na yun lalabas at that moment eksakto sa lahat ng data center ng Twitter sa buong mundo. Same thing with Facebook. Ang habol mo is eventually dapat lalabas yung status message mo, yung pinost mo sa wall mo, or whatever. So yun. Ang pro dito, eventual consistency, it's not that computationally expensive, and in turn, mas marami kang kayang i-handle na requests. So kaya nang kaya ng Twitter mag-handle ng bilyong Twitter posts, kaya ng Facebook mag-handle ng maraming images, maraming mga wall posts, and so on. Kasi ang gamit nila, at least dun sa top level, ginagamit pa rin nila, sa bottom level is RDBMS para ma-save yung data. Pero yung top level, para for speed, essentially for speed, at hindi sila gagasto sa data centers, gamit nila is NoSQL. I think, Cassandra gamit ng dati ng Facebook, sa Twitter, I'm not sure. I think Memcache ang gamit nila, but for Redis, I'm not really sure. Anyway, so yun lang yung point ng NoSQL. Hindi lang puro MySQL, PostgreSQL, Oracle, o IBM dito ang gamit ngayon sa web. Ang gamit lang dito yung mga database systems na hindi normal na database. Yung mga
NoSQL na databases. Okay, so yun lang naman yung web technologies. Pero before we end, I think may mga nakahalata yung performance test. May hindi nakalata. Yung talk ko is mostly latest trends in web technologies. Pero hindi ko na-discuss yung open source part. So since wala si Kevin, pwede ko bang mag-ubos ng oras rito. Kung ano yung open source part nitong talk na to. Before we go on, discuss ko lang yung ano yung open source. So open source, mas mabuti FOSS. Free or libre, open source, and open source software. So ano ba itong free software na to? Sa karamihan, iniisip lang, free software is yung parang free as in free beer. Kung meron kang software, pwede mo yung i-download ng libre. Hindi mo na kailangan bayaran kung sino mang kumpanya. Yan, parang free beer, free lunch, free car, and so on. But actually, open source is not just free beer. It's also yung parang free speech. Free as in free speech. Meron mga software na kailangan pa rin bayaran. That is for support, licensing, and so on. Pero meron mga open source na kahit binabayaran mo, bukas yung code nila. You could view the code, you could modify, sometimes you could even modify the code, and release your own product. So yun yung difference na, yun yung open source software, hindi lang siya free as in free beer, it's also free as in free speech. So balik tayo sa topic, segue tayo sa topic, yung open source pala, lately, similar, parang sa web technologies, bilang sumisikat siya, nag-gain siya ng a lot of traction thanks to certain sites ko rin to. GitHub, it allows you to share your code a lot more easier than it used to sa mga ibang dating mga websites. Kaya nga maraming mga open source software, for example, jQuery, Rails, Node.js, they're all hosted in GitHub kasi mas madali magawa ng open source software sa kanila. So, balik tayo sa web technologies. Actually, lahat ng apat na mention ko before, they're heavily influenced by open source. Yung cloud computing, HTML5, languages, pati yung NoSQL movement, they are all heavily influenced by open source. Kaya nga yung mga latest web technologies natin, they're really into open source. So for example, yung cloud computing natin, punta ka sa AWS, pwede kang magkuha ng itong mga images, ito yung mga parang templates na pwede mong, parang sabihin mo sa Amazon, startup ng isang server na ito yung gamit na image niya. So in 5 minutes, meron ka ng Linux na startup. And Linux is, as we all know, is free software. Also, dun sa HTML5, malamang yung mga gumagawa ng mga animation and all those funky things with HTML5, they typically use jQuery. In addition, dun sa mga languages, Node.js, nakita ko na yan. Even JavaScript itself is somewhat open source kasi yung JavaScript is built on ECMAScript and ECMAScript is an open standard. Kahit sino pwede gumawa ng language based on ECMAScript. Yung mga ibang languages, Ruby, minention ko kanina, is also open source. Scala is open source. Yung mga NoSQL natin, they're also open source, gaya ng MongoDB and Redis. So yun, takeaway lang natin, yung mga latest web technologies, they're cloud computing, HTML5, yung mga languages na nisip nyo na pang mga gurang lang, and yung NoSQL movement. And all of them are heavily influenced by open source. Okay, so yun lang. Thank you for listening.